Ang pagtawag at pagsunod ni Abraham. Pinawag ng Diyos si Abraham at itinalaga siya sa pamamagitan ng mga paghihiwalay na kanyang inutos. Kaya pinag-usapan natin ang tungkol sa mga paghihiwalay ng paghahating iyon, mga paghihiwalay na siyang gawain ng paghihiwalay na ginawa ng Diyos noong panahon ng paghikha. At maging sa buhay ni Abraham, ganun din kay Noe. Ngunit mas kitang-kita at natatangi sa buhay ni Abraham ay ang mga gawa ng paghihiwalay na iniutos ng Diyos. Kaya, isipin natin ang mga paghihiwalay na iniutos ng Diyos kay Abraham at kung paano siya sumunod. Mga taga-Galasya, Kabanata 5, 11 hanggang 21. Basahin muna natin ito. Ngayon, hayad ang mga gawa ng laman na siyang mga ito'y pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga alitan, pagtatalo, paninibuho, mga pagsiklab ng galit, mga pagtatalo, mga pagkakabahabagi, mga inggitan, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga patulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay ipinapaalala ko sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala sa inyo ng una, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng gayong mga bagay Kaya't dalangin ko na ikaw at ako ay maihiwalay sa mga bagay na ito. At yan ang gawain ng paghihiwalay, pagiging itinalaga, pagiging banal. Pagiging banal. Sinasabi ng Diyos sa Levitiko, Kabanata 11 at sa iba pang mga talata na kailangan nating maging banal. Sabi ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako, ang inyong Diyos, ang inyong Panginoon ay banal. Kaya una, sinabi ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa. Mga gawa, Kabanata 7, talata 2 at 3. Basahin natin ang mga gawa, Kabanata 10. Sinabi niya, pakinggan ninyo mga kapatid, ang maluwalhating Diyos ay nagpakita sa ating amang si Abraham nung nasa Mesopotamia siya bago nanirahan sa Haran. At sinabi niya sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumaroon ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Kaya sabi niya, umalis ka sa bansa mo. Ang bansa ay pinagmulan, ugat, tahanan, pagmamalaki, seguridad ng isang tao. Kaya sinasabi ng Diyos, kung nais mong maging tagapagmana ng kahariang langit, kailangan mo munang lisanin ang iyong bansa. Kailangan mong lisanin ang iyong bansa, ibig sabihin ay huwag mong ilagay ang iyong mga ugat, ang iyong pag-asa, ang iyong pagmamalaki sa lupaing ito, sa lupang makalupa. At ang Hebreo 11, versikulo 16, at ang mga sumunod ay nagsasabi sa atin, hindi isinaalang-alang ni Abraham ang lupang ito, ang kanyang tahanan. Palagi niyang itinuturing ang langit bilang kanyang tahanan. Kaya at umalis ka sa iyong bansa, ibig sabihin ay kailangan nating ituring ang kaharian ng langit bilang iyong bansa. Binibigyan niya si Abraham ng bagong pagkamamamayan. Ang Ur ng mga Kaldeo ay isang lungsod ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sinasabi ng Diyos, lisanin ninyo ang lungsod na iyon ng mga Diyos-Diyosan. Umalis ka na sa lugar na iyon. Kumusta naman ang lugar? Saan tayo nakapila? Kumusta naman ang iyong kapaligiran? Ang atmosfera sa paligid? At ang mismong lugar na iyong ginagalawan sa mga sandaling ito? Napapaligiran ba tayo ng mga idolo? Sa tingin ko nga, hindi lamang mga pisikal na Diyos-Diyosan. Ano pa nga ba ang mga Diyos-Diyosan sa ating buhay? Ano ang mga idolo sa ating buhay? Ang kahulugan na madalas nating naririnig ay isang bagay na mas mahal natin kaysa sa Diyos. Sa tingin ko, ito rin ang isang bagay na kumukuha ng halos lahat ng isip ko, ng oras ko. Isang bagay na umaalis sa oras ko na dapat sana ay ginagamit para sa Diyos, na ginugugol kasama ang Diyos. Sino ang pinakadakilang idolo sa buhay mo? Binigyan kita ng pahiwakid. Ang tanong ay, sino ang pinakadakilang idolo sa buhay mo?
Nasa salitang ito, idolo. Ako, ako ang pinakadakilang idolo. Pangalawa, sabi niya, umalis ka sa bahay ng iyong ama. Ano ang bahay na kamar? Muli, ang aking mga ubat, ang aking personalidad, mga paraan ng pamumuhay, pagdepende, at gayon din. Minsan tayo, isiisi ko ang mga pagkakamali ko sa pagkatao ko, sa paraan ng aking pagkasilang. Sa halip na magsisi sa ating mga kasalanan, sinasabi natin, "Nako, hindi ko na mapigilan dahil ipinanganak akong ganito. Hindi ko mapigilan dahil ganun ang pagkakagawa sa karakter ko, sa personalidad ko." Sabi niya, "Umalis ka sa bahay ng tatay mo." Ibig sabihin, pasensya na, itakwil mo ang iyong ama. Yung pala ang ibig sabihin ng paglabas niya ng bahay. Natatandaan mo ba ang kwento ng alibugang anak? Ang alibuhang anak na umalis sa bahay, tinatanggihan niya ang kanyang ama. Tama ba? Iniisip niya, "Ama, patay ka sa akin." Tiya Diyos, sinasabi ba yan ng Diyos? Sinasabi rin ba yan ni Jesus? Ang mga hindi iiwan ng kanilang ama, ina, kapatid na babae at lalaki ay hindi makakasunod sa akin. Sinabi yan ni Jesus, tama da. Ano bang sinasabi niya? Umalis ka sa bahay ng tatay mo. Ang sabi niya, may bago kang ama. Ang tunay mong ama. Ang Diyos ang tunay mong angan. Gusto mo bang maging anak ko? Kailangan mo nang umalis. Kailangan mong baguhin ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ibig sabihin na huwag kang maging mabait sa kapwa. Hindi ibig sabihin nito na huwag mo igalang ang iyong mga magulang dahil bahagi ito ng utos ng Diyos na igalang natin ang ating mga magulang. Lalo na kung ang ating mga magulang ay hindi mananampalataya kay Jesus, kailangan nating maging mahusay na halimbawa upang makita nila si Jesus sa pamamagitan natin. Ngunit dito, sinasabi ng Diyos, kailangan mong kilalanin, Abraham, na ako ang iyong ama. Nais ng Diyos na itigil niya ang pagturing sa kanyang sarili bilang anak ng sanlibutang ito at ituring ang Diyos bilang kanyang ama. At sa makatuwid, ang kanyang pinadmulan, ang kanyang mga ugat, ang lugar na kailangan niyang balikan. Hindi nagiging urong ng mga kaldeyo kung saan naroon si Tera o Haran, kundi ito ay nagiging langit. Naway ganun din sa ating lahat. Ang lugar na ating babalikan ay ang ating tahanan. At ang tahanang iyon ay ang kaharian ng langit. At minsan, binabago nito ang ating direksyon. Binabago niya ng ating oryentasyon. Binabago niya ng ating layunin. Ngunit, narito ang dalawang tawag kay Abraham. Ang unang pagtawag, alam mo ba na si Abraham ay tinawag sa dalawang magkaibang paraan? Mga paraan ng isang bagay. Pasensya na po ulit sa inyo ma. Dalawang tawag ni Abraham. Dalawang beses na tinawag ng Diyos si Abraham para iwan ka. Alam mo naman yun, di ba? Wala kang pakilalam. Basta tinawag siya ng dalawa, dalawang beses, tatlong beses. Ang unang pagtawag ay ang pagtawag mula sa Mesopotamia, mga gawa 7, talata 2 at 3. At sabi niya, nabasa natin kanina, sabi niya, "Pakinggan ninyo ako, mga kapatid." At ito ang sermon ni Deacon Stephen. Nang makita niya, habang nakikita niya ang trono ng Diyos sa langit, bago siya batuhin hanggang mamatay, ipinangangaral niya ang sermon na ito. At makikita mong iba ang ilan sa mga impormasyon. May mga nagsasabi na dahil daw sa natamaan siya sa ulo na may bato, hindi niya matandaan ang lahat ng impormasyong ito. Pero naniniwala ako na nagsasalita siya mula sa pananaw ng langit. Sige, mamaya na natin pag-usapan yan. Datapu't pakinggan niyo ako, mga kapatid at mga ama, ang Diyos ng kaluwalhasyan ay napakita sa ating amang si Abraham nang siya ay nasa Mesopotamia bago siya nanirahan sa Haran. Nasa ibabaw na ng mga Chaldean ang Mesopotamia, tama ba?
At sinabi niya sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumaroon ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Okay, sinusuportahan ito ng Genesis Kabanata 11, talata 31. Isinama ni Ter si Abraham na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na kanyang apo at si Sarai na kanyang manugang at ang kanyang anak na asawa ni Abraham. Ang kanyang anak ang asawa ni Abraham. At sama-sama silang lumabas mula sa uro ng mga Kaldeo upang makapasok sa lupain ng Kanaan. At sila'y naglakbay hanggang sa Haran at nanirahan doon. Kaya ito ang unang panawagan. Tinawag ng Diyos si Abraham mula sa uro ng mga Kaldeo na siyang Mesopotamia. At sino ang pinuno sa pag-alis mula sa uro ng mga Kaldeo? Si Tera, ang manggagawa ng Diyos-Diyusan na ito, na hindi mananampalataya, ay nakarinig at magsabing, tara na. Ano sa tingin mo ang nangyari rito? Nakita na natin kanina at haka-haka lang natin dito. Pero nakita natin noong mga unang taon ng kanilang pamumuhay, ang ama ni Tera na ang pangalan ay Nahor, tama ba? At ang kanyang amang si Serug at ang kanyang amang si Ru, sila ay nabuhay ng napakaitling panahon. Nauna silang namatay kay Sem, tama ba? At kaya, isa sa mga bagay na maaari nating hulaan ay, hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay doon. Kinailangang lumayo si Tera. O baka naman ito ay tanda ng pagsisisi ni Tera. Para magdesisyon siyang tumawid sa ilog patungong Haran. Alam mo ba kung nasaan ang Haran? Ang Haran ay ang kinaroroonan ng Aleppo ngayon, kung saan si Eber. Kanyang mga ninuno. Malamang na nabubuhay pa noon si Nano at Sem. Kaya dapat sana ay pumunta sila sa Kanaan. Ngunit huminto sila sa Haran at nanapili roon ng ilang sandali. Kaya ang pangalawang pagtawag ay ang pagtawag ng Diyos kay Abraham noong siya ay nasa Haran. Mga Gawa 7, talata 4. Pagkatapos ay nilisan niya ang lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. Sinasabi sa atin ng Biblia, hindi siya pumunta sa Kanaan mula sa Viuhay. Sumama siya sa kanyang ama patungong Haran marahil dahil naroon ang kanyang mga kamag-anak. Mula roon, pagkamatay ng kanyang ama, ay pinalipat siya ng Diyos sa lupain ito na inyong tinitihan ngayon na siyang Kanaan. Kaya nagkaroon ng paglipat mula sa uro ng mga Kaldeo, Mesopotamia, patungong Haran. Doon sila nga nirahan. Hindi natin alam kung ilang taon na. At mula roon, tinawag siyang muli ng Diyos. At iyan ay nasa Genesis Kabanata 2:12. Ang sipi na alam natin. Tinawag siya ng Diyos, di ba? Kaya Abraham, ipinapakita lamang nito ang bersikulo 4. Basahin natin ang Genesis Kabanata 12. Mula sa talatoon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama. Papunta kayo sa lupaing ituturo ko sa inyo at gagawin ko kayong isang dakilang bansa. Bago pa man ito Genesis Kabanata 11, versikulo 31, nabasa natin kanina. Isinama ni Tare si Abraham ang kanyang anak at ang manugang na babae na kanyang anak na asawa ni Abraham at sila'y magkasamang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang pumasok sa lupain ng Canaan. Pumunta sila hanggang sa Haran at nanirahan doon. Nanirahan sila sa Haran at pagkatapos ay tinawag siya ng Diyos. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, lumayas ka mula sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, patungo ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. At pagkatapos ay sa talata 4, kaya't yumaon si Abraham ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon at sumama sa kanya ang maraming tao. Si Abraham ay 70 taong gulang na nang umalis siya sa Haran. Kaya ito ang pangalawang tawag. Ang Genesis, Kabanata 12 na alam natin ay ang pangalawang pagtawag. Ang Diyos ang unang tumawag sa kanya. Nung siya ay nasa Ur ng mga Kaldeo
At ngayon, nanirahan siya sa Haran kasama ang kanyang ama, ngunit tinawag siyang muli ng Diyos. Masasabi mo ba ang pagkakaiba ng dalawang tungkulin sa nilalaman ng kanyang iiwan? Dito, talata 1, sinasabi ng Diyos, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama. Kaya makikita mo sa Haran, naroon ang ama. At naroon din ang mga kamag-anak, di ba? Hindi lang. Alam mo, sina Lot, si Tera, at ang asawa ni Abraham. May mga kamag-anak buon. Kaya nga sabi ng Diyos, iwan mo ang iyong mga kamag-anak. Mga bersikulo, balik sa mga gawa, Kabanata 7. Mga bersikulo 2 at 3. Sabi niya, iwan mo yung iyong bansa at ang iyong mga kamag-anak at pumaroon ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Anong pagkakaiba? Mga gawa Kabanata 7, unang tinawag ng Diyos si Abraham mula sa lupain ng mga Kaldeo mula sa Mesopotamia. At pagkatapos sa Genesis Kabanatang 12, tinatawag ng Diyos si Abraham mula sa Haran. Anong pagkakaiba sa utos ng Diyos? Wala kang nakikitang pagkakaiba. Sabi ng Diyos, iwan mo rito ang iyong bansa at ang iyong mga kamag-anak. At pagkatapos sa Genesis Kabanatang 12, sinabi ng Diyos, iwanan mo ang iyong lupain, ang iyong mga kamag-anak at ang bahay ng iyong ama. Kaya hindi kasama sa unang utos ang ama. At sumama sa kanya ang kanyang amang si Tera. Ngunit sa pagkakataong ito, sabi ng Diyos, umalis ka rin sa bahay ng iyong ama. Kaya ang pakalawang pagtawag, Genesis 11, talata 32, binasa natin ito. At sinasabi nito, sa pakalawang pagtawag, hindi lamang sumama si Tera kay Abraham, kundi nanirahan din siya roon. Tama ba? Sa unang pagdalaw, sumama si Tera kay Abraham at nanirahan doon sa Haran. Ngunit sa pangalawang pagtawag, hindi sumama si Tera kay Abraham. Ngunit sinasabi nito, pagkatapos ay nilisan niya ang lupain ng mga Kaldeo at nanirahan doon sa Haran. Mula roon, pagkamatay ng kanyang ama, ay pinalipat siya ng Diyos sa lupain ito na inyong ginagalawan ngayon. Ana, kaya sinasabing nilisan ni Abraham ang Haran pagkamatay ng kanyang amang si Tera. Kaya nga niya iniwan ang kanyang ama. May mali ba roon? Hindi, wala kang nakikitang mali. Kabanata 11, versikulo 32. Ang mga araw ni Tera ay 205 taon. Nakita na natin yan kanina, di ba? Nabuhay siya ng 205 taon at namatay si Tera sa Haran. Ang problema ay ang talatang ito. Nabuhay si Tera ng 70 taon at naging ama ni na Abraham, Nahor at Haran. Kaya sa edad na 70, isinilang ni Tera si Abraham. Ilang taon na si Abraham nung siya ay umalis? Kaya mo bang gawin ang kalkulasyon mula sa mga katotohanan ito? Si Tera ay 205 taong gulang nang siya ay mamatay. Nilisan ni Abraham ang Haran pagkamatay ni Tera. At si Abraham ay 70 taon na mas bata kay Tera. Tama ba? Kaya ilang taon dapat sana si Abraham noon? 205. 205 bawas 70. Ano yon? 135. Siya ba ay 135 taong gulang nang umalis siya sa Haran? Ayon sa lohikang ito, si Tera ay 70 taong mas matanda kaysa kay Abraham. Namatay si Tera sa edad na 205, kaya malamang nanilisan ni Abraham ang Haran noong edad 135. Gayunpaman, sinasabi sa Genesis 12:4 na nilisan ni Abraham ang Haran sa edad na 75. Kaya sino ang mali? Mali ba ang mga gawa o mali ang Genesis? Naku,
Hindi ba't sinabi natin na ang Biblia ay hindi nagkakamali, walang pagkakamali? Heto na, sa tingin mo ba ay hindi alam ng Diyos na mahuhuli ng mga tao? Lahat ng mga pagkakamaling ito, madalas tinatalakay ni Reverend Abraham Part ang mga ganitong bagay sa kanyang mga libro. At sabi niya, ito ang mga lugar kung saan talagang nais ng Diyos na tingnan mo. Parang mga clue ito. Tinatawag ng Diyos ang iyong atensyon. May mensahe siya roon. Kaya huwag kang matakot. Kaya ba 75 taong gulang na siya noong umalis siya o hindi? 135 nang umalis siya. Siya ay 75 taong gulang. Sinasabi sa atin ng Genesis na siya ay 75 taong gulang. Pero ulit, Deacon Stephen, nalito ba siya? Hindi ba siya nagkalkula, di ba? Dahil nakikita niya ang mga batong lumilipad papunta sa kanya. Parang mga numero, hindi mo matandaan, di ba? Hindi, nakita niya ang langit at sinasabi niya ang nakita niya. Ang sinasabi sa kanya, ang nakikita sa langit. Kaya muli, kailangan nating matutunan ang mga original na wika. Ang salitang Griego para sa day sa mga gawa 7, versikulo 4 ay apotnesko. Ang apotnesko sa salitang ito ay ginagamit sa mga pagkakataong tumutukoy sa kamatayan na hindi literal. Parang noong sinabi kong itinuring ng alibughang anak na patay na ang kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ang pagputol ng relasyon niya sa kanya. Halimbawa, sa 1 Corinto 5, versikulo 31, sinabi ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Gumagamit siya ng apotnesko. Ako ay nasa apotnesko araw-araw. Ibig sabihin ba nito ay araw-araw siyang nagpapakamatay? At kahit papaano, bilang alaala, siya'y muling nabuhay. Hindi. Sinasabi niya, pinapatay ko ang makasalanang sarili ko araw-araw. Gusto kong magyalik. Gusto kong kamuhian ng isang tao para hindi ko na kailangang gawin iyon. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Mga taga-Roma 7, talata 6, dayon din. Ngunit ngayon ay pinalaya na tayo mula sa kautusan. Yamang namatay na tayo doon sa nakadapos sa atin. Kaya tayo'y naglilingkod sa panibagong espiritu, hindi sa lumang titi. Mga taga-Galasya, Kabanata 2, tayo'y namatay na kasama ni Kristo sa krus at si Kristo ang nabubuhay sa akin, hindi ba? Iyan ang apostolos ko, ginagamit ito rito upang tumukoy sa literal at matalinhagang kamatayan. Ngunit narito ang isa pang mahalagang sipi sa eksaktong parehong kabanata, ang mga gawa ng mga apostol, Kabanata 7. Talata 15, at si Jacob ay bumaba sa Egypto, at doon namatay siya at ang ating mga ninuno. Ito ang parehong author, parehong tagapagsalita, hindi ba? Mas maaga, sa talata 4, ginamit niya si Apotnesko upang tukuyin ang pagkamatay ni Tera. Ngunit dito ay gumamit siya ng ibang salita upang tumukoy sa pagkamatay ni Jacob. At ito ay literal na kamatayan, tilutao. Hindi mo naman makikita yan, di ba? Sa Griego, hindi ito Apotnesko. Telutao pala. Ito ay literal na kamatayan. Kaya gumamit siya ng dalawang magkaibang salitang Griego upang tumukoy sa dalawang magkaibang uri ng kamatayan. Kaya ang pagkamatay ni Tera ay hindi tumutukoy sa literal na kamatayan. Ngunit ang ibig sabihin ng Tera ay pagkaantala sa Hebreo. Ibig sabihin ay ipagpaliban. Ipinagpaliban niya ang kalooban ng Diyos. Si Tera ay naging dahilan ng pagkaantala ni Abraham sa pagpunta sa Kanaan, isang balakid sa paglalakbay ng pananampalataya ni Abraham. Kaya nga sinabi ng Diyos, umalis ka sa bahay ng iyong ama. Kung literal na namatay si Tera, hindi na sana kailangang sabihin yon ng Diyos, di ba? Sino o ano ang Tera mo ngayon? Alam namin na kailangan naming pumunta. Ikaw at tumugon sa tawag ng Diyos.
Ngunit nariyan palagi ang takot sa atin na pumipigil sa atin sa koneksyon ng tao o sa pagkaalipin o pagkakabit na yon. Dahil hindi ko kayang itigil ang aking adiksyon o hindi ko kayang. Isang bagay na pumipigil sa akin. Ano ba yung takot na yan para sa'yo? Ang sabi ng Diyos, iwanan mo na yan. Una sa lahat, sinabi ng Diyos, baguhin niyo ang inyong bansa tungo sa kaharian ng langit. Kayo ay mga mamamayan ng kaharian ng langit. Alitan mo na ang tatay mo. Sabi ng Diyos, ako ang iyong ama. Kayo ay mga anak ng Diyos. At ngayon sabi niya, iwanan mo na ang takot mo. Iwanan mo na ang iyong takot. Pangatlo, sabi ng Diyos, hayaan mong umalis si Lot ayon sa kanyang kalooban. Tandaan, Genesis Kabanata 13, ang mga alipin ni Lot at ang mga alipin ni Abraham. Nag-aaway sila kaya sinabi ng Diyos kay Abraham, pabayaan mong umalis si Lot. Nais ng Diyos na putulin niya ang anumang pangmatagalang pag-asa at koneksyon sa mga makamundong ugnayan. At anumang bagay na magdudulot ng alitan, anumang bagay na magdudulot ng pagbara o pagkaantala sa pag-alis. Para sa gawain ng Diyos, koneksyon ng tao, pagkakabit ng tao, kaya pinalaya ni Abraham si Lot. At sinabi ni Abraham kay Lot, alin mang lupain ang piliin mo, iyo yon. Bilang tiyuhin, sabihin na lang niya, matanda ako muna pipili ha, saka ka na pumili. Pero sabi ni Abraham, sa'yo na ang lahat ng ito, kahit ano ang gusto mong piliin, at pupunta ako sa kabilang daan. Pinili ni Lot ang pinakamagandang lot ng lupa. Ngunit pinagpala ng Diyos si Abraham sa Genesis Kabanata 13. Kahit saan ka magpunta, tumingin ka sa paligid. Ano man ang makita mo ay yun na. At pinagpapala ko ang lupain yon. Pinagpapala kita. Ang mabuting pagpili ng mundong ito laban sa kahit saan, maliban kung saan ang Diyos ay sumasama sa iyo. Alin ang pipiliin mo? Kung saan ang Diyos ay nagpapala at ang Diyos ay sumasa iyo, doon matatagpuan ang dakilang pagpapala, tunay na pagpapala. At pagkatapos, pang-apat, anya, paalisin ng babae at ang kanyang anak na si Ismael. Alam mo, noong unang ipinangako ng Diyos kay Abraham, bibigyan kita ng anak na lalaki. Hindi niya sinabing kailangan ito sa pamamagitan ni Sarah. Sabi niya, binhi mo raw yon. Kaya ang ideya ni Sarah ay, dahil matanda na ako, hindi na ako nireregla at physical at biological na imposibleng magkaroon ako ng anak na lalaki. Maaari kang magkaroon ng anak na lalaki. At tuparin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Hagar. Mabuti ang intensyon, ngunit ang pamamaraan, tulad noong nakita natin na sinunod nino ang bawat tagubilin ayon sa sinabi ng Diyos, ay hindi nangyari rito. Bilang resulta, makikita natin sa mga taga-Roma Siyam, sinasabi ng Diyos, hindi siya ang aking anak. Hindi siya ang ipinangakong anak. Paalisin mo na siya. Alam mo, para kay Abraham, anak din niya si Ismael. Ang kanyang panganay na anak na ibinuhos niya ang kanyang pagmamahal sa loob ng 13 taon bago pa man isilang si Isaac. Sa pinin mo ba ay kaya mo siyang paalisin? Pero sa buhay natin, hindi natin kailangang ilapat ito sa ating mga pisikal na anak. Sa buhay natin, si Ismael ang malaking pagkakamaling nagawa ko. Sa ngalan ng paggawa ng gawain ng Diyos, sa ngalan ng pananampalataya, isang bagay na nagawa kong mali. Kaya mo bang tanggapin? At kaya mo bang bitawan yon? Ang madilim kong nakaraan o ang nakakahiyang nakaraan, gumugulo pa rin ba sa iyo? Nakukuha pa rin ba nito ang atensyon mo? Ang bagong anak na si Isaac ay kumakatawan kay Heso Kristo. Mga anino, pareho mo ba silang pagsilbihan? Magkakaroon ka ba ng dalawang anak na lalaki? Ang iyong makasalanang anak at pagkatapos ay ang Kristo, ang tunay na anak. At sabi ng Diyos, hayaan mong umalis ang anak na yon. Malamang na umiyak si Abraham ng maraming araw. Anak mo siya, anak ko siya.
Ang dami niyang oras, effort at pinaghirapan. Ibinigay ko ang pagmamahal ko sa batang ito. Kailangan na niyang umalis ngayon. Si Ismael ay bunga ng kanyang makalamang pag-isip, mga maling pagkaunawa sa mga pamamaraan ng Diyos. Hindi na siya makapaghintay sa itinakdang panahon ng Diyos. Kaya nga niya nagawa ang pagkakamaling ilun. Nais ng Diyos na magsisi siya at iwanan ang kanyang sariling mga paraan ng paniniwala sa likod. Tagagalasya 4, versikulo 30. Ngunit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin mo ang aliping babae at ang kaniyang anak. Sapagkat ang anak ng babaeng alipin ay hindi magiging tagapagmana kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. At pagkatapos, sa wakas, sinabi ng Diyos kay Abraham, ihain mo si Isaac. Na para bang hindi sapat ang pagpapaalis kay Ismael. Sabi ng Diyos, Abraham, kunin mo na ngayon ang anak. Alin? Isaac? Diyos ko, iyan na lang mayroon ako. Kunin mo ang anak na lalaki, ihain mo siya bilang handog na susunugin. Magagawa mo kaya yun? Sinong Isaac mo? Alam mo, pwede nating isipin ang sarili nating mga anak. Pero sino si Isaac mo? Siya ang Si Isaac ang sagot na ibinigay sa akin ng Diyos. Siya ang katuparan ng pangako. Siya na lang ang tanging pag-asa ko habang nabubuhay. Siya ang patunay na ang Diyos ay buhay. At Diyos ko, gusto mo bang itapon ko yan? At tandaan mo ba ang sinabi ng Diyos? Bukod sa pagmamahal ng magulang, bukod sa relasyon ng mag-ama, alam mo na, sino bang ama ang kayang pumatay sa sarili niyang anak? Sinong ina ang kayang pumatay ng sarili niyang anak bilang handog na susunugin, di ba? Pero bukod sa pagkagiliw at damdamin at emosyon ng tao, Diyos ko, wala kang katuturan. Dahil ikaw ang nagsabi sa akin na sa anak kong ito ay magkakaroon ako ng mga inapo na kasindami ng mga bituin sa langit. Pero hindi pa kasal ang anak na ito. Ang anak na ito ay walang inapo, walang tagapagmana. At gusto mo akong patayin siya. Kung gayon, sino ka nga ba, Diyos? Anong gagawin po? Alin ang papakinggan nyo? Papatayin ko ba siya o maniniwala ako sa iyong tipan at iinatan siya upang magkaroon ako ng maraming anak at mga inapo? Tila sumasalungat ang salita ng Diyos sa kanyang sarili. May mga pagkakataon ba na ganito sa buhay natin? Diyos ko, alin-aling daan? Kaya magdesisyon tayo, o dahil panaginip lang ito at isa itong revelasyon, baka itapon ko na lang ang panaginip. Ang nag-iisang anak na lalaki, ang ipinangakong anak. Natupad ang pangako ng Diyos. Ang taning natitirang pag-asa. Bakit naging mahirap sumunod? Hinailangan niyang patayin ang sarili niyang anak. Hindi lang iyon, sinalungat pa nito ang pangako ng Diyos. Ngunit sinasabi sa atin sa Hebreo 11, mga versikulo 17 to 18, na sa pamamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog niya si Isaac. At siya, na tumanggap ng mga pangako, ay inialay ang kanyang bugtong na anak. Ito ay, muli, detalyadong ipinaliliwanag sa kanyang mga sulat sa mga Hebreo na talagang hindi ito makatuwiran sa anumang paraan. Hindi makatuwiran ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Konklusyon, lihim sa pagsunod ni Abraham. Hebreo 11, versikulo 19. Itinuring niyang kaya ng Diyos na buhayin ang mga patay, kaya't mula roon ay tinanggap din niya siya bilang isang halimbawa. Uri, ibig sabihin ay paglalarawan ni Jesu Kristo. Noong panahong iyon, wala pang konsepto ng muling pagkabuhay. Alam at pinaniniwalaan natin ang tungkol sa muling pagkabuhay dahil si Jesus ay nabuhay na mag-uli.
Ngunit noong panahong iyon, walang konsepto ng muling pagkabuhay. Ngunit may nangyari o nagsabi kay Abraham tungkol sa kakaibang pagkaunawang ito sa buhay at kamatayan. Ang tanong ay, sa tingin mo ba ay madali o mahirap para kay Abraham na sumunod sa Diyos sa sandaling ito? Mahirap, di ba? Pero alam mo, noong unang apat na paghihiwalay, sinanay siya ng Diyos. Sinasanay siya na huwag maging manhid. Kaya mas madali akong mahiwalay sa mga mahal ko sa buhay. Sa susunod, mas magiging madali na lang ito. Hindi iyon ang pagsasanay. Ang pagsasanay ay magtiwala sa salita ng Diyos at sumunod at magiging maayos din ang lahat. Iyan ang pagsasanay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Talagang naniniwala si Abraham na kayang buhay ng Diyos ang mga tao, kahit mula sa mga patay. Sabi ni Abraham, Diyos ko, hindi mo ako maintindihan na yon. Hindi dahil wala kang sense, kasi wala akong sapat na pangunawa. Ang Diyos ay nasa isang mas malawak na mundo kung ikukumpara natin ito sa isang pisikal na kaharian. Nabubuhay lang tayo sa isang mundong may tatlong dimensyon, kaya hindi natin naintindihan kung ano ang ginagawa ng Diyos. Pero sinasabi ni Abraham, Diyos ko, ang pinakamagandang bagay na naiisip ko ay ang muling pagbuhay mo sa Kanya. Kung gusto mong tuparin ang iyong pangako, naniniwala akong tutuparin mo ang iyong pangako. At kaya, gagawin ko ang sinasabi mo. Ikaw na ang bahala dyan. Diyos ko, sa iyo ko na ito hahayaan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Naway magkaroon tayo ng ganitong uri ng pananampalataya. Hindi madali. Bilang sikreto sa pagsunod ni Abraham, matatag siyang naniniwala na ang kanyang buhay ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kasaysayan ng pagtubos. Hindi lang ito tungkol sa kanya at sa anak niya. Naniniwala siya na kahit papaano ay ginagamit ako ng Diyos para gawin ang kanyang gawaing pagtubos. At alam natin na ang sakripisyo ni Isaac ay isang tipo, isang paglalarawan kung paano si Abraham ay naging ama ng pananampalataya, isang figura ng ama sa langit. At talagang isinakripisyo ng ama ang kanyang bugtong na anak. Naniniwala siyang hindi pa ito ang katapusan ng kwento at nagtiwala siyang alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kapag napunta tayo sa isang dead end na tulad nito, naway magtiwala tayo na hindi pa yon ang katapusan ng ating kwento. Hindi pa ito ang katapusan ng kwento ng Diyos. Bahagi lamang tayo ng dakila at mapagtubos na kwento ng Diyos at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, manatili kayo rito kasama ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon at sasamba kami at babalik sa inyo. Ahon na sana si Abraham upang ihain si Isaac at sinabi niya sa mga alipin, sasamba tayo at ilan ang babalik. Sa wikang Hebreo, ang mga pandiwa ay mayroon ding mga numero tulad ng maramihan o isahan. Ang salitang ito, pagbabalik, ay nasa anyong pamaramihan. Tayo'y sasamba at tayo'y babalik. Kumbaga, dapat kang sumamba. At isa lang ang bumalik, isa na patay na roon sa taas, di ba? Pero sabi niya, babalik kami. Sinusubukan ba niyang magsinungaling at linlangin ang mga katulong? At si Isaac, na nakikinig dito, marahil, ngunit naniniwala kami na yon ay dahil sa kanyang pananampalataya. At pagkatapos, mula ikapito hanggang ikawalo, kinausap ni Isaac si Abraham, ang kanyang ama at sinabi, Ama ko. At naiisip mo ba kung ikaw ang nasa lugar na ito, dinadala siya at pinag-iisipan mo sa iyong puso, ano ang gagawin ko? At ang oras na kailangan mo ng saksakin talaga ang batang ito ay papalapit ng papalapit. At ibinuka ng bata ang kanyang bibig at nagsabi, Ama, narito ako, anak ko. Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang kordero para sa handog na susunugin? Ano ang sasabihin mo? Anak, ikaw pala. Sinabi ni Abraham, ang Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Naku, pananampalataya yan.
At sa literal na kahulugan ng sabot na ito ay makikita ng Diyos mismo ang korderong handog na susunugin. Ano ang ibig sabihin niyan? Siya ang magiging kordero para sa handog na susunugin. Pagkatapos ay itinaas ni Abraham ang kanyang mga mata. Alam mo, sabi ng Diyos, tumigil ka, Abraham. Huwag mong patayin ang batang yan, ha? At narito, isang lalaking tupa sa likuran niya na nasabit sa masukal na kahoy sa kanyang sungay. At ang salitang ito, ang salitang Hebreo na behind, ay hindi karaniwang isinasalin bilang special behind. Karaniwan itong isinasalin, kadalasang ginagamit ng may diwa ng temporal. Ibig sabihin, pagkatapos mamaya sa hinaharap. Kaya kung isasalin natin ito sa ganoong paraan, masdan, nakakita siya sa hinaharap ng isang lalaking tupa na nasabit sa masukal na kabubatan upang mamatay kapalit ng kanyang anak. Sino iyon? Naunawaan ni Abraham ang hiwaga ng mga buhay. Sinabi ni Jesus, ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob, hindi ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Patay na sina Abraham, Isaac at Jacob, ngunit sinabi ni Jesus, sila ang mga buhay. Ito ang pananampalatayang nagbibigay buhay. Hindi tayo matatakot sa kamatayan dahil ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng Diyos. Kung gusto niyang ibalik ang buhay na iyon, gagawin niya. Amen. At alam kong tapos na ang panahon, pero gusto ko pa rin. May ipapakita ako sa iyo bago tayo matapos. Ang handog na susunugin na ito. Ang pagkamatay ni Isaac, ang pag-aalay kay Isaac sa dambanang ito para sa handog na susunugin ay naglalarawan sa krus ni Jesu Kristo. Sa handog na susunugin, ang dapat mong gawin, ayon sa kautusan ni Moises, ay dapat mong hatiin ang hain sa 6 na piraso. 6. Kumakatawan sa pagkahulog. Ang pagkakasala, ang kasalanan ay isinasakripisyo, ibinibigay, sinusunog. 6 na piraso, ang ulo, ang 4 na paa, at ang katawan. Binubuka ang katawan, inilalabas ang mga lamang loob, at sinusunog ang lahat. Iyan ang handog na susunugin. Paano iyon? Ang krus? Napakasamang stick figure. Ang krus ay hindi nakamamatay sa pamamagitan ng pagkasakal, pagdidikit o pagdurugo. Napakaraming dugo ang naubos ni Jesus at labis din ang paghihirap na dinanas ni Jesus kaya namatay siya ng araw na iyon, tama ba? Ngunit ang krus ay ginisenyo ng mga Romano. At kahit ngayon, maraming tao na nag-aral tungkol sa krus, sa pagpapako sa krus, ang nagsasabi na ito ay, marahil sa buong kasaysayan ng tao, isa ito sa pinakamalupit na paraan ng pagpatay sa isang tao. At ito ay isang parusang kamatayan na ibinigay sa mga mamamayan. Ano ang tawag doon? Mga traitor at mga kriminal talaga, grabe. At ang kanilang ginawa, kapag binitay ka, pagkatapos pahirapan, ikaw ay binitay at ang butong ito sa batok ay lilitaw at ikaw ay mabubulunan. Kaya kung mabulunan ka, mamamatay ka agad. Kaya naglalagay sila ng tuntungan dito para makapag-push up sila, makahinga at pagkatapos ay sumabit ulit at ulitin yon. Gaano katagal? Kahit saan sa pagitan ng 3 araw hanggang 2 linggo. At hindi ka binibigyan ng tubig. Nauuhaw ka, natutuyo ka at sabay na naubusan ng tubig. At ang ginagawa nila sa harap mo, dinadala nila ang asawa o mga anak mo at pinahihirapan nila sila sa harap mo. Kaya sa mentalidad, dumaranas ka ng sakit. Sa pisikal na aspeto, mamamatay ka na. Sa harap mo, ginagahasa ang asawa mo. Dinudukot ang mga mata ng mga anak mo. Nababaliw ka na pero hindi ka pwedeng mamatay. Buhay ka pa, di ba?
at kung ano talaga ang pumatay sa kanila. Pakalawang beses ko na itong iginuguhit ngayon ay ang araw. Nakakapasong init ng araw, walang anino. At alam mo, ang temperatura doon ay nagiging sobrang init. Hindi lang ang balat mo ang nasusunog sa isang tiyak na antas, kundi nasa loob ka rin nito. Kapag walang tubig, kumulo at pumutok ang mga organo mo. At iyon ang kadalasang nakamamatay. At ang malupit na parusang iyon ay ang pagsusunog hanggang kamatayan sa ibabaw ng isang krus. Si Jesus ay may koronang tinik. May mga kuko sa magkabilang kamay at paa at may mga butas sa gilid. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na lugar. Namatay si Jesus sa krus, ngunit sa lumang pipan, ito ay parang handog na susunugin. Ang bugtong na anak na lalaki. Sinasabi ng Diyos, Abraham, iniligtas kita mula sa pagpatay kay Isaac dahil anino ka lamang ng aking dadawin. Hinahayaan kong mamatay ang aking bugtong na anak upang magkaroon ka ng maraming supling. At paano? Sinasabi sa atin ng mga taga-Roma Kabanata 4, mga taga-Galasya Kabanata 3, na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay nagiging mga inapo ni Abraham. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, maraming mga bata ang isinilang. May katuturan ba yon? Dahil kung mamamatay si Isaac, hindi siya magkakaroon ng maraming anak. Ngunit ang pagkakaintindi ay, dahil namatay si Jesus, maaari siyang magkaroon ng maraming anak. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng panahong ito upang pag-isipan ang sakripisyo ni Jesus na ipinangako at inihula na mula pa noong panahon ni Abraham. At Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagsugo ng iyong anak, si Heso Kristo, upang mamatay sa handog na susunugin na ito, upang tayo'y mabuhay, upang tayo'y maisilang, upang magkaroon tayo ng pag-asa na ang langit ang ating kaharian, ang ating bansa. Ikaw, aming Diyos, ang aming Ama. Na kaya naming mabuhay ng may pagtitiwala na alam mo ang ginagawa mo. Naniniwalang kami ay bahagi ng iyong kasaysayan ng pagtubos. Ama, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyong biyaya. Dalangin namin na ang pagpapalang ito ng dugo ni Jesus ay mapasalahat ng narito. Bawat pamilyang kinakatawan, bawat simbahan at sa bansang ito ng Singapore. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos.